Town Balita ngayon. Magandang umaga po sa mga nanonood mula sa Luzon, Visayas at Mindanao kasama ang buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:04 ng umaga, Philippine Standard Time. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center sa SHU, capital ng Pilipinas, ang Marikina City. Sa mga nais po magpakonsulta ng libre sa MCGI Clinic ay maaari po magtungo dito lamang sa 141E Rodriguez Avenue, Marikina City. Take note po, ang registration ay 5 o'clock in the morning until 9 a.m. 5 a.m. to 9 a.m. Nandito rin po para magbigay ng serbisyo ang UNTV Action Center. Ang MCGI Charity Center ay bukas sa lahat ng mga kapwa-tao nating nangangailangan, anuman ang wika, anuman ang lahi, kalagayan sa buhay o maging ang kanilang mga relihiyon. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-31 sa buwan ng Enero taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo Sherwin. Yes, good morning Annie. At nakita ko sa video mo kanina, marami ng pila dyan sa ating MCGI Clinic, Annie. Opo, tama ka dyan. Sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, gusto natin i-remind na medyo umaambon-ambon dito sa lugar. Pero hindi naman kalakasan, pero napakahalaga po mga kasambahay na kapag pupunta kayo dito, nakahanda yung mga pananggalang sa ulan. Baka umulan ng malakas. Pero ganun pa man, sinasabi niyo po na talagang nakapila pa rin yung ating mga tao, yung mga hihingi ng libreng medical assistance mula po dito sa MCGI Clinic na matatagpuan dito sa Marikina Charity Center. So handa na po at mag-aantabay lamang kayo dito sa panahong ito dahil nag-start na yung opening, Miss amigo Sherwin. At mamaya magbibigay tayo ng update nito. Mapapakinggan at mapapanood niyo po sa Good Morning, Kuya. At syempre, Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, James. Magandang umaga sa inyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Town Balita ngayon. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang nakahandang contingency plan ang pamahalaan sakaling ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang 2025 General Appropriations Act. Ayon sa Pangulo, maaring maging dahilan ito para maantala ang operasyon ng pamahalaan. Gayunpaman, kumpiyansa ang Pangulo sa legalidad ng 2025 GAA. Pero just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Town Balita ngayon. Iginiit ni Attorney Vic Rodriguez na hindi matitigil ang operasyon ng gobyerno kahit maglabas ang Korte Suprema ng restraining order kaugnay ng petisyon laban sa 2025 budget. Sa isang panayam, sinabi nito na ang layunin ng kanilang petisyon ay protektahan ang mga pondo ng publiko at maiwasan ang maling paggamit ng mga ito. Dagdag pa ni Rodriguez, ang hakbang na ito ay patunay ng kanilang paggalang sa konstitusyon at ang pagsunod sa rule of law sa pamamahala ng pondo ng bayan. Town Balita ngayon. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa malinaw para sa kanya ang bagong polisiya ng Administrasyong Trump sa pagpapatigil ng foreign aid. Ayon sa kanya, maging ang mga ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos ay hindi pa lubos na uunawaan ang ibig sabihin na ipinatutupad na patakaran. Dahil dito, plano ng Pangulo na makipagpulong kay US President Donald Trump
upang talakayin ang iba't ibang issue, kabilang ang kalakalan, depensa, seguridad at ang bagong immigration policies na maaaring makaapekto sa maraming Pilipino sa Amerika. But I will meet with President Trump because there are much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of defense and security, and now the new policy on immigration. Hataw Balita ngayon. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang China na itigil ang pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas kapalit ng pagtanggal ng Typhoon missile system ng Estados Unidos sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi niya maintindihan ang hiling ng Beijing na alisin ang mga missile ng US gayong mas marami itong sariling missile system. Git niya kung titigil ang China sa panghara sa mga Pilipinong mangingisda, pagbangga ng mga bangka, paggamit ng water cannon at laser at iba pang agresibong hakbang, saka lamang maaaring pag-usapan ang pagbawi ng missile system. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Hataw Balita ngayon. 5 Chinese national ang naaresto ng otoridad noong January 24 at 25 matapos isagawa ang isang intelligence operation sa tulong ng AFP at NBI. Nakuha mula sa kanila ang mga video at CCTV footage ng Philippine Coast Guard at mga lugar sa West Philippine Sea na nagpapakita ng kahinahinalang aktibidad. Ayon sa mga otoridad, may kinalaman ang grupo sa espionage at pagbibenta ng impormasyon sa China. Kung real time po yun, alam nila kung saan yung mga barko natin, alam nila kung anong oras umalis. Kaya nga po pala, no, we were wondering at first, a few years back, kung bakit tuwing nagre-resupply mission tayo, pag alis pa lang nung barko natin, alam na nila. No? So, we found out that from the very start, ay namomonitor na pala nila. Hataw Balita ngayon. Nakapagdala ang Pilipinas ng annual GDP growth na 5.6% sa pagtatapos ng taong 2024, mas mababa sa target na 6% hanggang 6.5% ng gobyerno sa ikalawang sunod-sunod na taon. Ang mga sektor ng konstruksyon, pananalapi at kalakalan ang pangunahing nag-ambag sa paglago ng ekonomiya, bagamat nakaranas ng pagbaba ang sektor ng agrikultura dulot ng mga bagyong tumama sa bansa. Sa kabila ng hindi pag-abot sa target, itinuring ng NEDA na ang Pilipinas ay isa pa ring mabilis na lumalagong ekonomiya sa Asia. Hataw Balita ngayon. Inaprobahan na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor bago mag-break ang sesyon ng Kongreso. Iginiit na mga nagsusulong ng panukala na kailangan balansehin ang suporta sa maliliit na negosyo at ang pangangailangan ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng bilihin. Samantala, hinimok na ilang kongresista si Pangulong Marcos Jr. na sertipikahan urgent ang wage hike upang mapabilis ang pagpasa nito. Kailangan na ho talaga na magkaroon ng panukalang dagdag sahod o aumento sa sahod ng mga manggagawa sapagkat tumataas na ang bilihin at kailangan lang ho natin balansehin. Magbibigay po tayo ng suporta sa mga MSMEs at yung mga mapipinsala nitong wage increase po. Hataw Balita ngayon.
Nanguna sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at dating Senate President Vicente Tito Soto III sa pinakabagong Social Weather Station o SWS survey para sa mga senatorial bets. Kasama sa listahan ng mga posibleng mananalo sina Senator Lito Lapid, Senator Bongo Ping Lacson, Ben Tulfo at Pia Cayetano. Kabilang din sina Manny Pacquiao, Abby Binay, Bato de la Rosa, Bong Revilla, Willie Revillame at Kiko Pangilinan. Ang survey ay isinagawa mula January 17 hanggang 2025 sa 1,800 registered voters mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nais nilang makipag-usap sa PNP upang pansamantalang suspindihin ang Oplan Katok sa panahon ng eleksyon. Ayon kay Chairman Garcia, sakaling magmatigas ng PNP ay maaari naman nilang gamitin ang plenary power ng komisyon kung kinakailangan. Dagdag pa niya, mahalaga na lahat ng deputized agency ay sumusunod sa mandato ng komisyon upang matiyak ang malinis at maayos na halalan. Ipapakiusap sa kanila, hindi naman po ito persahan, na kung pwede masuspend na lang muna ang implementasyon nitong Oplan Katok dito lang sa panahon naman ng election period. Ito po ay para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong Oplan Katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na walang dapat ipangamba ang COMELEC sa pagpapatupad ng Oplan Katok dahil ito'y nakatuon lamang sa gun owners na pasuna ang lisensya ng kanilang baril. Ayon kay Marbil, layunin ng programa na matiyak kung nasa tamang pag-iingat pa ang mga hindi rehistradong baril at ipaalala sa may-ari ang kanilang obligasyon na mag-renew. Dagdag niya, hindi ito magagamit sa politika o hahantong sa harassment. Makikipagpulong ang PNP sa COMELEC sa susunod na linggo upang ipaliwanag ang operasyon ng Oplan Katok at tiyakin ang pagsunod sa tamang proseso ngayong election period. Ang sinasabi ko nga, yung Oplan Katok is purely dun sa mga taong meron pong unregistered firearms. We just want to account all their firearms. Bakit tanong namin bakit hindi nyo pa napaparegister? Yun ang po yung gusto po namin. Hataw Balita Ngayon. Magre-retiro na sa February 2 sina Commissioners Socorro Inting at Marlon Casquejo ng Commission on Elections. Ayon sa COMELEC, hinalakay na sa Malacanang ang mga posibleng pumalit sa mababakanting posisyon at umaasa silang mapupunuan agad ito mula sa itatalaga ng Pangulo. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na magpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon kahit na may dalawang bakanteng posisyon. Napakahirap po, kahit 5 po kami, kahit may majority naman po, kinakailangan pa rin ay full and bank sana yung mga magdidesisyon, yung mga kikilos, yung mga magtatrabaho. And therefore, ang sabi ko nga nung ako'y natanong din, sabi ko mas maganda siguro mga tagaloob na sa COMELEC ang ating kuhanin. Hataw Balita Ngayon. Ilang magulang at estudyante ng Bestlink College of the Philippines o BCP ang nagtipon sa harap ng paaralan upang iparating ang kanilang pagtutol sa mga off-campus tours na pinapalakad ng institusyon. Ayon sa kanila, hindi sapat ang mga hakbang ng BCP sa pagpaplano para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga ganitong aktibidad. Nananawagan ng mga estudyante at magulang sa paaralan na ayusin ang sistema ng kanilang mga tours at tiyakin ang seguridad ng bawat estudyante. Nananawagan po kami para sa Bestlink na paunlarin nila yung sistema nila, lalo na sa mga tours. Sana baguhin na nila yung sistema nila, ayusin nila yung pamamalakad at siguraduhin nila yung kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Hataw Balita Ngayon. Nagbigay ng babala ang Department of Health laban sa mga sakit na katulad ng trangkaso na madaling kumalat sa malamig na panahon. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Francis Domingo, ang malamig na hangin ay maaaring magdulot ng iritasyon sa ating respiratory tract
kahit walang virus o bakterya. Payo ng Health Department, regular na maghugas ng kamay, uminom ng tubig, kumain ng masustansyang pagkain, at tiyaking may sapat na tulog upang makaiwas sa sakit. Hataw Balita ngayon. Target ng Senado na maipasa bago ang session break ang panukalang batas na nagpapaliban sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, posibleng sumailalim pa ito sa Bicameral Conference Committee upang mapagkasunduan ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara. Nirerespeto naman ng BARN ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang panukalang batas, ngunit patuloy pa rin nilang inihahanda ang eleksyon sakaling matuloy ito sa Mayo. This will be the first election of the Bangsamoro Parliament. We want to make sure that it will go on as peaceful as possible. Alam mo, ilang dekada na rin kasi yung conflict, no, yung strife sa Mindanao, and we do not want to make a misstep, no. Ayaw natin kahit slight misstep. We want to make sure that it will go on smoothly and peacefully. So we wait things. So 1 year yung proposal nila. Yung on the other hand naman, other side, sabi ano na, matagal na, 6 to 7 years na po yung Bangsamoro Transition Authority. Kailangan na talaga magkaroon election. No more postponement. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil na kailangan ng mas maraming road signages at speed limit sa Marilake Highway upang mabawasan ang mga aksidente. Ayon kay Marbil, dapat ding magkaroon ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng local government at Department of Public Works and Highways o DPWH para mapabuti ang engineering ng kalsada. Para sa general, ang mga dagdag na babala at limitasyon ay makakatulong upang maprotektahan ng mga motorista. We have to put more yung mga bawal, may mga barriers, we need to put that. Kasi kung lalagay mo ni law enforcement, sandali lang yan eh. And of course, stricto tayo. Pagka nahuli ka namin, then we have to impound you and suspend your licenses. But again, ang deterrent yan is to put more engineering dun sa ano natin, yung may mga, doon kasi nagmumotor po may mga ganun. So dapat, meron sila nakalagay doon, curve, you cannot yun. May mga signages. At least alam na tao na ito lang yung limit mo. Kasi last time yung nagbumoto ko, walang limit yung mga nandun eh. Walang mga curve, walang meron kasing engineering na, pinag-aralan ko po yung nasa patrol po ako dyan. Paano namin i-stop? And we need the local government, DPWH, para matulungan kami dun sa stretch na yun. Hataw Balita ngayon. Makakapagbigay na ng tulong ang kumpanya ng truck na umararo sa mga sasakyan at motorsiklo sa Katipunan Avenue noong December 5, 2024 na ikinamatay ng 4 na tao at ikinasugat ng hindi bababa sa 20. Gayunpaman, 200,000 pesos lang ang nakuhang insurance claim ng Hermano Oil Manufacturing and Sugar Corporation na hindi sapat para paghatian ng 29 na biktima ng aksidente. Dahil dito, pinag-aaralan na ng Land Transportation Office ang posibilidad ng pagtataas ng claim mula sa CTPL sa halagang 500,000 pesos para matulungan ang mga biktima. Magagawa namin itong buwan na ito, itong Pebrero, siyempre dadaan sa proseso, PIRA, public consultation sa mga stakeholders, no? With the transport sector also, di ba? Ito bang benepisyo at premium, reasonable ba? Then we implement. Hataw Balita ngayon. Naipamahagi na ng Department of Agriculture ang mahigit 32,000 doses ng ABAC live vaccines
laban sa African swine fever sa 18 farms sa mga bayan sa Central Luzon at Calabarzon. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang pagbabakuna ay isinasagawa sa ilalim ng controlled vaccination program at ilang mga applicants pa ang kasalukuyang nire-review. Bukod dito, dumating na rin ang karagdagang 160,000 doses ng ASF vaccines sa Bureau of Animal Industry o BAI. Doon sa ASF, nakatapos na sila ng vaccination under controlled use sa 18 farms located in 11 municipalities in 5 provinces. And then meron pang ilang applicants na under evaluation for eligibility. Hataw Balita ngayon! At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Perry Hall, Maryland, USA. Magandang morning sa inyo dyan, amigo Sherwin at Annie at sa ating mga kababayan sa buong mundo. Planong mag-usap ni na United States President Donald Trump at Japan Prime Minister Shigeru Ishiba sa darating na February 7. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita ngayon! Nasa final stage na ang pagpaplano ng Estados Unidos at Japan ukol sa isasagawang pagpupulong sa pagitan ni na US President Donald Trump at Japan Prime Minister Shigeru Ishiba sa February 7. Pag-uusapan sa nasabing meeting ang patuloy na kooperasyon ng dalawang bansa sa pagpapalago ng ekonomiya at usaping seguridad. Batay sa report ng Asahi, nais ni PM Ishiba na magkaroon ng personal relationship kay US President Trump at magkaroon ng mas matibay na alyansa ang dalawang bansa. Ayon naman sa spokesperson ng Foreign Ministry ng Japan, wala pa umanong tiyak na oras sa kanilang pagpupulong, ngunit patuloy ang coordination sa pagitan ng dalawang bansa hinggil dito. Plano rin umano ni PM Ishiba na ipaliwanag ang pagkakaroon ng dagdag trabaho sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Japanese companies sa Estados Unidos. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Maaring maiwasan ng Canada at Mexico ang 25% tariffs na nakaambang ipataw ng Estados Unidos na magsisimula na sa Sabado, February 1 ayon sa Commerce Department nominee ni US President Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon! Inihayag ni Howard Lutnick, ang nominadong Commerce Department Head ni United States President Donald Trump, na maaaring maiwasan ng Canada at Mexico ang pagbabayad ng taripa sa Estados Unidos kung maisasara ng mabilis ng dalawang bansa ang kanilang mga border sa fentanyl. Naniniwala rin si Lutnick na ginagawa na ng dalawang bansa ng paraan ang demands na ito upang hindi maipataw ang ambag taripa. Kasunod nito, nilinaw din niya na ang bantang taripa ay hiwalay sa iba pang taripa na planong gawin ng Estados Unidos, mga usapan sa kalakalan at iba pang trade policy na itinakda ni President Trump. Sa ginanap na US Senate confirmation hearing, sinabi ni Lutnick na pinayuhan niya si Trump na itaguyod ang isang across-the-board tariff sa iba't ibang bansa upang papanumbalikin ang reciprocity sa pakikipagkalakalan ng mga ito sa Estados Unidos. Ayon sa kanya, hindi maganda ang pagtrato ng global trading environment na bansa kung saan mayroong mataas na takdang taripa. May mga trade barriers sa mga non-tariff at mayroong din subsidies, kaya naman ang pagtatakda ng taripa ng Estados Unidos ay nakikita niyang magbibigay ng tamang tugon, patas na pagtrato at pagbibigay galang sa Estados Unidos. Kasabay nito, plano rin niyang magtatag ng mas matibay na pampigil sa access ng China sa US technology, kabilang na ang makabagong AI semiconductor. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan namang tatama ang isang sistema ng bagyo sa Hawaii na posibleng magdala ng malakas na pagulan, pagbaha, nakapipinsalang hangin at snow. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon. Hello Abby, kailan posibleng dumating sa Hawaii itong namataang storm system?
James, paparating ang isang malakas na sistema ng bagyo na may dalang malakas sa pag-ulan, pagbugso ng hangin at alon sa buong Hawaii Islands ngayong pagtatapos ng linggo. Itinaas ng National Weather Service sa Honolulu ang flood watch para sa lahat ng isla mula Miyerkules hanggang Biyernes dahil inaasahang babagsak ang nasa 2 hanggang 3 pulgada ng ulan kada oras sa ilang mga lugar. Nakataas din ang high wind warning sa mga summit sa isla hanggang sa Biyernes, dulot na inaasahang lakas ng hangin na posibleng aabot sa pagitan ng 40 hanggang 50 miles per hour na maaaring mag-peak sa 90 miles per hour. Maliban sa ulan ay nagbabanta ang Kona storm na inaasahang magbabagsak na 12 hanggang 24 na pulgada ng snow mula Huwebes hanggang Biyernes sa Mauna Kea at Mauna Loa. Maaaring magresulta ng problema sa paglalakbay papunta sa mga summit dahil sa blowing snow na nagdudulot ng zero visibility sa mga maglalakbay. Balik sa iyo, James. Abi, kailan naman inaasahang lilipat ang nasabing bagyo? James, inaasahan ng pagtila ng masungit na panahon over the weekend. James? Maraming salamat sa iyo, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, na may hawak na 6 out of 12 na record ng highest rainfall amount sa loob lamang ng 24 oras sa buong mundo. Hataw Balita ngayon! Nagkasundo ang mga opisyal ng Brazil at Estados Unidos ukol sa mga paraan ng planong pagde-deport ng mga migranteng mula sa Brazil. Umalma kasi ang mga lider ng Latin America sa hindi magandang pagtrato sa kanilang mga mamamayan sa repatriation flights. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon! Inihayag sa isang social media post ng Foreign Affairs Ministry ng Brazil na isasagawa ang mga pag-uusap kasama ang US Embassy matapos ipatawag ng ministry ang isang senior US diplomat kaugnay ng paraan ng pagtrato sa mga naunang na-deport. May bagong working group na magpapalitan ng impormasyon para masiguro ang ligtas at respetadong pagturing sa mga Brazilian na pinayagang sumakay sa deportation flights. Nagkasundo rin ang dalawang partido na magkakaroon ng direktang linya ng komunikasyon para masundan ang mga naturang flight sa kasabay na panahon. Ang naturang pag-uusap ay upang maiwasan ng Colombia ang trade war kaugnay ng naunang alitan sa Estados Unidos dahil sa deportation flights. Ayon kay Justice Minister Ricardo Lewandowski, inatasan ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva si Foreign Affairs Minister Mauro Vieira para makipagkasundo sa US ukol sa mga deportasyon. Dagdag nito, nais ng presidenteng masigurong marirespeto at mapapanatili ang dignidad ng kanyang mga mamamayan. Chris Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng kapihan sa konsulado sa Houston, Texas sa February 1. Samantala, isasagawa naman ang Asian Festival kung saan itatampok ang Filipino performances at Grand Parade sa Abu Dhabi, UAE sa February 1 din. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kabayan sa Texas para sa kapihan sa konsulado. Gaganapin ito sa Sabado, February 1, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/musbasur. Samantala, magkakaroon naman ng Asian Festival sa Abu Dhabi, UAE, kung saan itatampok ang Filipino performances at Grand Parade. Gaganapin ito sa Sabado, February 1, alas 4 hanggang alas 12 ng gabi sa Sheikh Zayed Festival sa Abu Dhabi. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Bayanihan Council sa Abu Dhabi sa facebook.com/Bayanihan Council Abu Dhabi. Naglabas naman ng abiso ang Philippine Embassy sa Canada hinggil sa new schedule of fees para sa consular services. Epektibo ito mula February 26 sa Pasuguan at sa Philippine Consulate sa Toronto. Bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada para sa kumpletong listahan ng bagong fees sa facebook.com/PH in Canada. Magkakaroon naman ng consular outreach mission sa Miami, Florida sa March 21 to 24 at sa Tampa, Florida naman mula April 4 to 7. Bukas ito para sa lahat nating mga kababayan kahit ano pa man ang inyong immigration status. Iwasang makipagtransaksyon sa third party or agents para mag-secure ng inyong appointment dahil libre lamang ang mag-book ng appointment.
Para sa kumpletong impormasyon, magtungo lamang sa tinyurl.com/outreachdc. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Maryland, USA, kung saan ang temperatura ay napakalamig na 6 degrees Celsius. Ako po si James Bontuyan. Magandang umaga po and happy weekend. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, James. Samantala, dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon, maraming estudyanteng apektado ng pangangailangan at pag-aaral nila. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Disaster Response Management Group at Office of the Secretary concerned upang magbigay detalye ukol sa mga ginagawa ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga kabataan. Magandang umaga po sa inyo, ASEC Dumlao. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Ay, magandang umaga, Miss Annie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. Kumusta po ang sitwasyon ng mga estudyante sa mga evacuation center na apektado po na aktibidad ng Bulkang Kanlaon po, ASEC Irene? Well, Miss Annie, ang Department of Social Welfare Development sa pamamagitan po ng ating Field Office 6 and 7 ay nag-a-assist sa mga estudyante na nasa mga evacuation centers. Sa kasalukuyan, Miss Annie, nasa mahigit 1,600 yung mga school-age children o yung mga 6 to 12 years old na nanunuluyan po sa mga evacuation centers around Canlaon o dyan sa may Negros Island. And bilang bahagi nga po ng tulong na ipinapaabot ng DSWD, hindi lamang po tayo nagpro-provide ng mga family food packs and non-food items, but dahil tayo rin ay nangunguna sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, tinitiyak po natin na maayos, ligtas yung mga evacuation centers, and meron pong mga specific support systems para sa iba't ibang sektor. Kabilang na nga dyan yung mga mag-aaral o yung mga estudyante po natin na kung saan ina-assist nga po natin sila para may pagpatuloy yung kanilang pag-aaral. So aside from the alternative learning activities na isinasagawa, yung mga play therapies, tayo rin ay doing the extra mile para magabayan din sila sa kanilang pag-aaral dahil marami naman po sa kanila blended learning yung modality ng pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. So, we provide some tutoring services. We also do coaching services para po sa mga estudyante to motivate them continue with their academic journey. So, yan po yung mga ginagawa ng ating mga social workers para matiyak na nagpapatuloy yung pong pag-aaral ng mga bata despite the fact na nasa mga evacuation centers po sila, Miss Annie. ASEC Irene, baka mayroon na po kayong mga naitatala na mga estudyante na mentally affected sila sa nangyari po. Ito po ay naapektuhan na mula nung pagputok at na-display sila sa kanilang bahay, nawala yung bahay nila, naandin dyan sila sa mga evacuation center. Mayroon na po bang naitatala? Kasi you made mention about the play therapy, which is very important. At this point po ba, may ilan na po bang kabataan? At maliban dito sa play therapy, ano po ang ginagawang pag-address natin kung sakaling mayroong ganitong problema? Well, of course, gaya naman ng ginagawa natin kapag may mga individual na nakakaranas ng anxiety or trauma as a result nga of the protracted disaster event. Nagsasagawa tayo ng psychosocial first aid in coordination with the camp managers. Nang sa gayon, mabigyan nga po ng karampatang tulong yung mga nakakaranas po nung nabanggit ko na sitwasyon. And kung kinakailangan ng expert medical attention, rini-refer din naman po natin sa mga partners natin sa Department of Health or other private organizations. Sa kasalukuyan namin, Ms. Annie, wala pa naman po tayong
itatala na report na nakakaranas nga po ng matinding anxiety or trauma. What is good about the activities that are being conducted, being part na rin ng protection natin ng mga children in situations nga of disasters and emergencies, ay nakakapagsagawa tayo ng mga activities that could prevent or redirect the children's attention to more productive activities para hindi nga po nila maisip yung difficulties or challenges na kinakaharap nila as a result of being displaced dahil nga po sa pagputok ni Mount Canlaon. So yung mga isinasagawa natin na mga alternative learning modalities, the play therapies, and other similar activities are really meant to make them more active and focus on yung pong mga mechanisms that could help them despite nga the fact that they are displaced at wala po sa kanilang mga tahanan at hindi ginagawa yung mga regular nilang activities para makatulong po na i-restore yung kanila ding normal psychosocial functioning. Alamin na rin po namin, Asik Irene, ang sitwasyon ng mga nagdadalang tao sa loob po ng mga immigration center. Pati yung mga batang edad, 2, 3 taong gulang pababa. Medyo mahirap alagaan ng mga ito at alamin natin kung ano yung mga hakbang ng DSWD para at least hindi ma-compromise yung kanilang kalusugan. Yeah, Ms. Annie, bilang bahagi nga ng camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, mahalaga na natutukoy natin yung mga vulnerable sectors na nandyan po sa mga evacuation centers. In that way, na lalaman po natin kung ano yung mga specific interventions na maaari po nating ipahatid po sa kanila. So, based po dito sa ating pinakahuling tala, meron pong 34 pregnant women sa Negros Occidental. Meron din naman pong 20 pregnant women sa Negros Oriental Evacuation Centers. Ito po yung mga nasa inside evacuation centers. Gayon din po may mga lactating mothers and other vulnerable sectors. Ang ginagawa po natin dito, bakit po natin minomonitor, ay upang mabigyan nga natin ng specific interventions. One of which is ensuring that there are safe spaces for pregnant and lactating mothers. Kinakailangan po na may hiwalay na lugar po sila dahil kinakailangan na like for lactating mothers, kinakailangan para may pagpatuloy nila yung pagpapasuso sa kanila pong mga infants, sa mga toddlers, ay nasa ligtas, nasa tahimik, at safe po sila na lugar. Hygienic din dapat yung pong kinalalagyan po nila. So, tinitiyak yan ng ating mga camp managers as part of the CCCAM activities. Gayon din po kapag may mga specific needs po sila, binibigay din po ng ating mga camp managers in coordination of course with the local government units. Para na naman po sa mga pregnant women, ganun din po, meron silang safe space, merong tahimik na lugar din po para sa kanila, comfortable din po yung area na kinalalagyan nila, and may regular monitoring yung ating mga personnel. So, ilan lamang po yan doon sa mga isinasagawa natin na mga activities para po sa mga pregnant and lactating mothers. Meron din pong, in some areas, meron din po tayong mga sessions na isinasagawa para na kahit po sila ay nasa mga evacuation centers na nagpapatuloy yung mga capacity building activities natin, natuturuan sila kung paano maalagaan yung kanila pong mga anak and perform their parental responsibilities. So parang may mga family development sessions din na mga isinasagawa or mga parent effectiveness sessions that would help provide necessary information for this sector mo, Ms. Annie. Okay. Ma'am, quickly, Asik Irene, para sa ating mga kababayan, ano po yung pinakamensahe nyo sa ating mga kababayan? Especially yung may mga kamag-anak na narito sa Metro Manila na nag-aalala doon sa kanilang mga mahal sa buhay diyan po sa lugar na kung saan nariyan ang Mount Canlaon.
Yeah. Unang-una, Miss Annie, tayo nagpapasalamat sa inyo pong programa sa pagbibigay po ng platform sa DSWD para tayo po makapag-provide ng mahalagang updates hinggil sa mga isinasagawa po nga natin na disaster response efforts dito po sa Canlaon. Bago po tayo magbigay po ng paalala at mensahe, nais nating banggitin na dahil nga po sa direktiba ng ating pong Secretary Rex Gatchalian, nagpapatuloy ang tulong ng DSWD alinsunod na rin po sa direktiba ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyakin na lahat ng nararapat na tulong ay maipahatid po natin dito sa mga naapektuhan ng pagputok ng Canlaon. So sa kasalukuyan, ang total humanitarian assistance na naipahatid na po ng DSWD ay nagkakahalaga ng mahigit 87.6 million pesos at nagpapatuloy pa po tayo ng magbahatid ng tulong. Sa mga kababayan po natin, nais natin pong bigyan ng assurance ang bawat isa po na the DSWD is deeply committed to provide the necessary augmentation support to the local government unit as well as the necessary technical assistance para po maipagpatuloy natin yung pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng ng pagputok nga ng Mount Canlaon. So kung may mga karagdagan po kayo mga tanong o may mga rekomendasyon or other matters that you wish to convey to the DSWD, maaari po kayo magpag-ugnayan through our official communication platforms nang sa gayon ay ma-validate, ma-actionan po natin at mabigyan ng nararapat po na action. With that, again, Miss Annie, maraming salamat at magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong oras, ASEC Irene Dumlao, ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Disaster Response Management Group at Office of the Secretary Concerns. Magandang umaga, maraming salamat po. Hataw Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong huling araw po ng Enero, asahan pa rin ng medyo malakas po na northeast monsoon or hanging amihan, lalo na sa may northern and central zone, at siya nagdadala rin ng mga minsang malalakas sa pag-ulan, lalo na sa may eastern sides. Samantala, easterlies pa rin o yung hangin galing sa silangan ang umiiral sa may southern Luzon, Visayas and Mindanao, at patuloy itong lumalakas. Ibig sabihin, over the weekend, magiging mainit at malinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa. Base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataang bagyo or low pressure area at wala pang aasahang weather disturbance sa mga unang araw po ng Pebrero. Sa ngayon, dahil medyo malakas pa rin yung northeast monsoon natin, meron pa rin tayong gale warning or matataas na mga pag-alon dito po sa may silangang baybayin ng Luzon and Visayas. Hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag pa rin ng gusali for this morning sa may northwestern Ilocos Norte, mainland Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, northern and southern Quezon, kabilang ang Polillo Islands, dito rin sa may northern portion of Occidental Mindoro o Oriental Mindoro, southern Batangas, Camarines Norte, northern Camarines Sur, northern and eastern Catanduanes, pababa ng eastern Albay and eastern Sorsogon hanggang sa may northern Samar. Posible po ang maalon na karagatan at pagbawalan ang small sea vessels, lalo na po yung ating mga mangingisda. And then possible po sa paghina ng amihan over this weekend, posible by tomorrow morning mawala na rin itong gale warning natin. Sunrise natin ay 6:25 a.m. at ang sunset ay 5:55 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita Ngayon. Sa puntong ito, makakasama naman natin ang isa sa kababayan nating narito sa MCGI Clinic upang makapag-avail ng libreng serbisyong medikal. Naririto po si Ginang Irene Arcilia. Magandang umaga po sa inyo, Nanay Arcilia. Kamusta po kayo? Ayan, lapit kayo sa microphone, Nanay. Magandang umaga po. Ayan. Okay, taga saang lugar po kayo?
mga taga San Mateo Rizal, magandang umaga po sa inyo. Ano po ang papacheck up nyo dito sa MCGI Clinic, Nanay? Erin? Kasi surgery daw po, sabi ni Dr. Cruz. So, dahil nga takot ako dyan sa ganyang operasyon, sabi ko sana may gamot na pwedeng yung malusaw lang po. Sabi ni Nanay. Ibig sabihin, nakikita ko dito, mayroon siyang maliit na bukol. September lang po ito eh. Opo. Nakaka-apekto ba yan? Anong nararamdaman nyo dahil sa bukol Kung na yan? ano lang sana, hindi sumasakit. Pag nasasagi ko po, masakit po talaga. I see. Pag ako nakaganon, Masakit. ano ko sa kaliwa. Ilang Opo. taon na po kayo, Nanay? 74 po. 74. 6 na taon na lang, 80 na kayo. Pero malakas pa kayo, Nanay. Nanay, sino ba nagsabi sa inyo? Paano nyo nalaman ang MCGI Clinic po? Ayan. Sabi niyo kanina, mayroon kayong isang kapitbahay, yung kumarin niyo na mananahi, na nagpa-check up dito, yung nagbalita sa inyo, tama po? Opo. Ayun. Kasi nung marinig ko po, kilala ko pa ang MCGI. Ay, salamat naman po sa Diyos. Ayan. Kilala niya ang MCGI. Opo. Salamat sa Diyos. Ano pang ipapa-check up niyo bukod diyan sa bukol? Yung acidic. Ano po? Acidic. Acidic kayo. Opo. Ayan, acidic. Ayan. Okay. Balita ko, mayroon din kayong enlargement of the heart. Meron po. Ayan. So, Pero hindi pa po ako nagpapa-x-ray talaga, ma'am. Kasi takot nga po ako. Takot kayo. Ayoko pong malaman na ganun. Ayan. Eh, mas maiging nalalaman para at least na panghahandaan natin. Tulad ng bukol nyo ngayon, sinasabi nyo baka mayroon gamot na pantunaw. So, Opo. malalaman natin yan kasi may mga doktor na mag-check up po Opo. dyan. Nanay. So, ano yung gusto nyong mensahe? Kung mayroon man kayong gustong sabihin dito po sa MCGI Clinic. Mayroon po ba kayong gustong sabihin? Ang masasabi ko lang po, nagpapasalamat ako na kilala ko po ang MCGI. Opo, salamat naman sa Diyos. At nakarating kayo dito sa MCGI Clinic. Opo. Ayan. Sa MCGI Clinic na nagbibigay ng libreng medical assistance sa ating mga kababayan. Libre po yan. So, ikaw ba'y nakakain na? Opo. Nag-almusal na po. Ay, naka-almusal ka na. Ay. Salamat naman sa Diyos. Anong oras po kayo nakarating dito? Maaga po kasi umalis kami sa bahay, 3 o'clock. 3 o'clock. Tama naman po yan. Mas maaga, mas mainam. Ayan. Nanay, sige po. I-assist kayo ni Miss Shane, si Shane. At may mga doktor tayo na nandiyan po sa MCGI Clinic, mga kasambahay, na nakikinig sa atin tulad ni Nanay. Maraming salamat sa inyo, Nanay Irene. Salamat din po, ma'am. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos po. Ayan, sabi ni Kuya, laging magpapasalamat sa Diyos kahit na hindi niyo po kami mapasalamatan. Ginang Irene Arcilia mula po sa San Mateo Rizal. Magandang umaga at maraming salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos po. Nasamsam sa isang buy-bust operation ng Tacloban City Police Office ang nasa mahigit 7 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang shabu. Naganap ang operasyon bandang alas 10:22 ng gabi araw ng Miyerkules sa Magsaysay Boulevard, Barangay 25. Kinilala ang suspect na si Budoy, isang 37 anyos na construction worker at residente ng Barangay Mazawalo, poblasyon sa bayan ng Palumpon, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakumpiska sa operasyon ang 1.1 kilo ng pinaghihinalaang shabu. Ngunit ang aktwal na timbang at halaga ng iligal na droga ay kailangang kumpirmahin pa ng Eastern Visayas Regional Forensic Unit ng Philippine National Police. Hataw Balita ngayon. Ligtas at nasa maayos ng kondisyon nagdinala sa impilan ng PCG ang mga mangingisda na nasagip na mga kawani ng Coast Guard Station, Southwestern Palawan. Katuwang ang Coast Guard Substation Onok at Maritime Environmental Protection and Response Unit. Matapos bagyang lumubog at sumadsad ang sinasakyan nitong FBCA Adrian Sara, nangyari ang insidente sa tinatayang 0.8 nautical miles mula sa Onok Island, Balaba, bandang alas 9:45 ng umaga, kamakalawa ng January 29. Ayon sa impormasyon, nasa 37 na mga tripulante, kabilang ang kapitan, ang na-rescue sa isinagawang operasyon. Bumangga sa bahura ang bangka at nagkaroon ng butas na may sukat na tinatayang 3
hanggang 4 na metro dahilan upang pasukin ito ng tubig dagat. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Korinto Kapitulo 3 talatang 1. At ako mga kapatid ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-31 sa buwan ng Enero 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.